Minamahal po naming mga kapatid, mga kaibigan, ang akin pong mga kasama, si Brother Jess at si Brother Paul. Sila po ang sasagot sa atin pong mga tanong patungkol po sa mga namatay. Ayan, sila po ay invite po natin para sagutin yung mga katanungan po natin patungkol po sa mga namatay. So, Brother Jess and Brother Paul, handa na po ba kayo? Ayan. So, itong tanong mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay kalimitan o laging napapatanong sa atin pong kaisipan. So tayo po'y dadako sa una pong tanong, mga kapatid po namin, mga kaibigan, si Brother Jess and si Brother Paul. Unang tanong, mga minamahal ko pong mga kaibigan, bakit nga ba namamatay ang tao? So karamihan po sa mga tao ngayon ay napapatanong kung bakit namamatay ang mga tao sa panahon po natin ngayon. Ano nga ba yung rason kung bakit namamatay yung mga tao sa panahon po natin ngayon? Ayan. So, sino po yung unang gustong sumagot? Brother Paul or si Brother Jess? Sige po. Ayan. Unahin po natin si Brother Paul. Brother Paul, bakit nga ba namamatay ang mga tao? Opo, maganda ang tanong at ito ay madalas na tinatanong din ng mga taong hindi mananampalataya sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mga taong walang alam sa salita ng ating Panginoon. Bakit nga ba ay namamatay tayong mga tao? Opo. Kung babalikan po natin ang unang aklat na sa Biblia, sa Genesis, ay nagkasala itong tao. Itong si Evan ay nagkasala. Kung babaybayan po natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So nagkasala sila doon sa kautusan ng ating Panginoon. At ang kabayaran nun, basahin ko po ang Biblia, ang sabi ng Roma, chapter 6. Ito po ay madalas nating naririnig, mga kapatid. Chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero sa kabila pa rin po ng kamatayan, mga kapatid, mayroong kaloobang Diyos. At doon, nang dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kabayaran na kamatayan. Ayun po ang aking maisasagot. Nawa po ay naintindihan ng ating pong kapatid. Amen. So, thank you, Brother Paul, sa napakalinaw po na sagot patungkol po sa kung bakit namamatay ang mga tao. So, una po, dahil po sa atin pong kasalanan na pumasok sa atin pong sanlibutan. So, napakalinaw, mga minamahal po naming mga kapatid. So, Brother Jess, baka may mga nais kang idagdag patungkol po sa katanungan po natin na kung bakit namamatay ang mga tao. Okay po. Sa Genesis chapter 2 and verse 16 to klaro ang utos ng Panginoon kay Adan kung kayo at ikakain at bawal Panginoon yung kahoy sa ito ay mamatay. It's very clear command coming from God. So sa chapter 3 verse 6 of Genesis, kanila pong kinain yung pinagbabang. Their words, tinalansang nila yung utos ng patay. Ngayon, sa Roma chapter 5 verse 12, sabi doon, dahil sa isang tao, ang kasalanan ay nagana ng sanlibutan. At ang lahat ng tao at mamamatay o namamatay. Bakit? Kasi ang lahat ng tao ay nagkasala. Sa Genesis verse 3. Yan po. Bakit po namamatay ang tao? Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan na namana natin na kanyang panganak. Next question. Amen. And amen. So thank you mga kasama ko sa isa pong napakalinaw na kasagutan
patungkol po kung bakit namamatay ang mga tao. So tayo po dadako sa pangalawang tanong mga kapatid, mga kaibigan. So kanina, atin pong nalaman kung bakit namamatay ang mga tao. So kapag tayo po'y namatay, mga minamahal kong mga kapatid, nasaan bang mga patay sa panahon po natin ngayon? Marami pong nagsasabi, Brother Jess, Brother Paul, na kapag namatay daw ang isang tao, ito daw po ay pupunta na sa langit. At kapag namatay daw ang isang tao na masama, pupunta naman sa impyerno, kung mabuti sa langit o kaya sa purgatorio. Kung sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, nasaan nga ba talaga ang mga patay, mga minamahal ko pong mga kaibigan? Ayan, so yun po yung pangalawa po nating mga tanong. Opo. Alam niyo yan pong tanong na yan, Brother Jairo. Yan po yung tanong din natin. Ano po? Nung tayo po ay napamanahan din ng isang doktrina na kung saan ang alam natin ang patay na kapag namamatay ay mayroong lumalabas na kaluluwa at nandoon na sa langit. Yan po yung pinamana sa atin na doktrina ng isang denomination. At alam niyo yan. At sa panahon natin ngayon ay marami pong nadaya, marami pong hindi nakakaalam ng katotohanan. Pero gusto ko pong sagutin yung pong tanong na saan nga ba ngayon ang patay? At yung babalikan po natin ang Biblia dito po sa unang aklat na Genesis, dahil ito po ating ginagamit na aklat na ito po yung origin ng lahat ng bagay. So doon po natin malalaman at maintindihan kung saan nga ba. Kung balikan po natin ang Genesis chapter 2 verse 7, ano po ba yung komposisyon o yung elements ng tao na siya ay naging buhay? Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, basahin ko po sa Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yun po pala, Brother Cyrus and Brother Jess, yaon palang component na yung tao ay tinatawag po palang kaluluwa. Ang sabi ng Biblia. So ang definition o yung elements nito ay yung sa pamamagitan ng alabok at ng hininga ng buhay. So yung palang alabok plus hininga ng buhay, ang tawag ng Biblia ay kaluluwang buhay or yung kaluluwa. Ang binabanggit po pala, Brother Cyrus and Brother Jess, na kaluluwa ay walang iba kundi tayong mga buhay na tao. Hindi po pala na kapag namatay yung tao ay lalabas yung kaluluwa. Mayroon pong kaluluwa. Yan po yung pinamana sa atin. Pero ang katotohanan po ay naghahayag dito sa Biblia na alabok plus hininga ng buhay ay naging kaluluwang buhay. Binabanggit ko po ito, kapatid na Cyrus at kapatid na Jess, sa kadahilan ng maintindihan natin kung ano po ang original at saan napupunta itong tao kapag namamatay. Ang sabi po ng Biblia, ito po ang sagot, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ang sabi po dito, mga kapatid, saan po ba ito napupunta? Ito po yung tanong . Ang sabi ng verse 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. So nanggaling pala yung tao doon po sa alabok, at ang sabi ng Biblia, mauuwi daw ang lupa, sa lupa gaya ng una. So kapag namatay po pala tayo, Brother Jess and Brother Cyrus, pag namatay po pala tayo, yung ating pong katawang lupa ay babalik doon sa alabok. At ang sabi pa, at ang diwa ay mababalik sa Diyos. Ito pong diwa ay pinanggit sa English ay walang ibang yung spirit. Yung pong hininga, ang sa pinakamababaw na salin doon sa Magandang Balita Biblia ay isinulat doon na ang sabi ay ang ating hininga ay babalik sa Diyos. So yung po palang mga kaibigan at mga kapatid, yung pong ating mga taga-subaybay, yung po palang ating katawang lupa kapag namatay ang tao, babalik doon sa lupa. Yung po palang yung hininga natin, na ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, na hiningahan ng Diyos yung ating ilong, ito po pala ay yung babalik doon sa Diyos. So yun po pala ang kalagayan ng patay, at yung
patay yung ating katawang lupa ay babalik doon sa lupa. Yun po yung malinaw na katotohanan na hindi po natin dati alam. Pero ngayon, malinaw po na nabasa natin kung ano po ang kalagayan talaga ng patay. Yan po at ibigay ko po ang panahon ko at sa ating pong kapatid na si Jess. So thank you, Brother Paul, sa napakalino na explanation. So Brother Jess, baka meron kang gusto ring idagdag patungkol po sa kasagutan ni Brother Paul, patungkol po sa tanong natin na kung nasaan nga ba ang mga patay ngayon. Okay po. Meron po tayong madagdag dyan, mga kapatid. Yung sabi na saan mapupunta ang tao pag siya ay mamatay. Sabi kayo na ni brother, yung hininga ay bumalik sa Diyos at sa kanya yung alabok ay bumalik doon sa lupa. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Ito pong Salmo 126, talata po ay 4 sa King James Translation. His breath doeth, he returneth to his earth. Kung mawala ang kanyang hininga, pabalik lupa, and that very day, sa araw na yan, na siya ay mamatay, ang kaniyang isip ay mawawala. Sabi po dito sa verse 3, siya po ay natulog sa lupa. At ang sabi din sa John chapter 11 verse 11 to 14, nung inano ng gising ng Panginoon si Lazaro, apat na araw namatay mga kapatid. Pumunta doon si Kristo. Lazaro word na baon ay doon tao siya ay natutulog. So yung treatment ng Panginoong Isus, treatment ng Biblia ay pagkatulog. Tutulog ka doon kalabok ng lupa. At that very sila ay namatay, kanilang isip ay nawala. So, hindi po mali po mga kapatid. Meron tayong nakikita pumatay ang tao, merong white sa kanyang tuhod. Kasi sabi ng Biblia, siya po ay nandoon sa labok ng lupa ay natutulog. At darating ang panahon sila gisingin. So, thank you po mga kapatid, mga kaibigan ko po sa isang malinaw po na kasagutan patungkol po sa mga kung nasaan nga ba ang mga patay. So, malinaw mga minamahal po namin mga kaibigan, kung nasaan po ba ang mga patay. So, kagaya po ng sinagot ng akin pong mga kasama, ang mga patay po ay nauuwi po sa gaya ng una. Saan po? Sa alabok, sa pagiging alabok. So, mga kapatid, yung mga namatay po natin mga mahal sa buhay, mga kaibigan, o mga kapatid, hindi po sila pupunta agad sa langit o sa impyerno, kundi sila po ay babalik po sa una, kagaya po ng nabanggit kanina ni Brother Paul at ni Brother Jess. Bakit po ano po yung una? Ito po ay sa pagiging alabok, sapagkat ayon sa Diyos, ayon po sa Genesis, ang tao ay ginawa at inanyuan ayon po sa alabok or sa yung tinatawag nating buhangin, yan, or sa Ilocano, tapok. So doon po mga kapatid, mga kaibigan. So malinaw, ng mga patay ay nasa alabok. Ayan, kapag tumagal na. Diba Brother Paul? Pag 5 years, 10 years nang nakalipas, yung tao na namatay ay kapag tinignan po natin sa kanya pong kabaong, sa kanyang libingan, ay alabok na po yung makikita natin sa kanya pong libingan. Tama Brother Paul? Ayan, so thank you po sa inyo sa napakalinaw po na kasagutan sa atin pong tanong. So pangatlo mga minamahal ko pong mga kaibigan. May isa pong tanong po dito. Ang sabi po sa tanong dito, ang kaluluwa ba ay hindi namamatay? Opo. Ayan, so mga kapatid, ang kaluluwa po ba ay hindi namamatay? At ano yung kaluluwa na tinutukoy po dito ayon po sa atin pong pag-aaral sa gabi pong ito? Opo. Maganda po yung tanong at yan pong tanong na yan ay mayroong isa po yung doktrina, mga kapatid at mga kaibigan, na kung saan ay
katulad po ng sinabi ko kanina, iyan po ay pinamana. Lalo-lalo na po sa ating mga born. O, banggitin po natin, mga born. Ay pinamana po sa atin yung doktrina na yan na immortality of the soul. Hindi daw po namamatay. Dahil sa kanang doktrina na yung tao daw po ay pag merong kaluluwang lumalabas, yung kaluluwa na daw yun ay hindi namamatay. So, doon po sa binasa natin kanina, malinaw na sa Genesis chapter 2, na ang pagiging kaluluwa ay binubuo ng dust and breath. Kaya naging kaluluwa. Now, kung inyo pong papansinin mga kapatid, yung pong immortality of the soul, mga kapatid, ay huwag po tayo masasaktan. Yan po ang original po niyan ay walang iba, ang aral ng Satanas. Yung immortality of the soul. Huwag po tayong masasaktan dahil yan po ang katotohanan. Ang sabi po ng Genesis, babalikan po natin, ito pong Genesis ay binabanggit po natin lagi dahil ito po ang origin ng lahat ng bagay. Maintindihan natin kung saan tayo nanggaling, maintindihan natin kung ano yung pinagmula natin mga kapatid. Ang sabi ng Genesis chapter 3, binanggit ko po na itong immortality of the soul ay walang iba kundi doktrina po ni Satanas. Bakit? Ang sabi mga kapatid, kung papansinin nyo, nung tinukso si Eva, ang sabi dito sa verse 3, chapter 3 verse 3, datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinasabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Yun ang sabi ng Diyos, na ibinilin niya doon sa tao na sa puno na nakakilala ng mabuti at masama ay kanyang ibinilin na huwag nilang hihipuin o huwag nilang kakainin sapagkat ang sabi ng Diyos, baka sila'y mamatay. Pero ano sabi ni Satanas mga kapatid? Nandito na po yung immortality of the soul. Ang sabi niyo, at sinabi ng Diyos sa verse 4, ay sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Nandito po yung immortality ng kaluluwa mga kapatid. At ito pong immortality ng kaluluwa o immortality of the soul ay doktrina po ito ni Satanas. Huwag po tayong masaktan mga kapatid dahil yan po yung alam nating doktrina noong unang panahon nung tayo ay hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Ako mismo, yan po ang alam kong doktrina mga kapatid, na mayroong kaluluwa na hindi namamatay, mayroong kaluluwang lumalakad, yung bang gumagala, naliligaw. Ganun po mga kapatid, nakakatawa na kapag naintindihan natin yung katotohanan, ay matatawa po tayo mga kapatid. Pero dito po, balikan po natin, ang sabi dito, hindi kayo mamamatay. You will not surely die, ang sabi ni Satanas. So, ibig sabihin, sa kanya nanggaling, yung doktrina po na immortality of the soul. Pero alam nyo mga kapatid at mga kaibigan, ang binanggit ko kanina, tayo po ang kaluluwa. Now, ang sabi ng kaluluwa, sabi ng Biblia mga kapatid, sa Ezekiel chapter, ang sabi dito mga kapatid, sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ano ang sabi ng Biblia? Ang sabi ni Satanas, hindi daw namamatay yung kaluluwa. O hindi kayo mamamatay. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, basahin po natin. Sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ang sabi dito, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paanong ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ang sabi ng Biblia, yung po palang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ibig sabihin, merong kamatayan ng yung soul. Tayong soul. Tayo po yung mga kapatid. Opo. Ibig sabihin mga kapatid, yung origin natin, binanggit ko kanina, plus, tayo, yung kaluluwa. Ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Pero ang sabi ng Biblia, napakalinaw po kapatid na Zairos, linaw. Ang sabi dito, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang sabi pa sa verse 20 mga kapatid, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay, ang anak ay hindi nagdadanas ng kasamaan. Mamamatay, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Tumalinaw na ito po palang tayong kaluluwa ay pag nagkasala tayo, mamamatay tayo. Ayun sa ating binanggit ko kanina mga kapatid. Doon sa Roma chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Wala pong immortality of the soul. Kaya bali yung doktrina na mayroon kang kaluluwa na lumalakad, na kung saan-saan pumupunta. Bali mga kapatid, yung doktrina na yung immortality of the soul. Kaya kung inyo pong papansinin mga kapatid, ano pang patunay na yung kaluluwa ay tao? Yan ang magandang tanong kapatid na Cyrus. Ano pa yung patunay na tayong kaluluwa, ang sabi ng Biblia, ay tao? Basahin po natin mga kapatid, malinaw pa ito Sa Acts chapter 2 verse 41. Ang sabi dito mga kapatid. 41. Yaong nang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangagparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So malinaw mga kapatid na ito pa palang kaluluwa ay tao. Nabautismuhan sila, ang banggit ng Biblia, sabi doon, 3,000 kaluluwa. Yes. Ay tao po mga kapatid, yung tinutukoy, hindi po yung spirit na yung bang may spirit na entity. So malinaw po na hindi po natin dapat tinuturo sa iglesia yung immortality of the soul dahil maling-mali po yan. Yan po ang doktrina na tinuturo ng Satanas. At alam po natin sa panahon natin ngayon, may nagtuturo na iglesia na ganyan. Tama. Pero dahil marinig nyo ang katotohanan, mga tagapanood at mga tagapakinig, ay baguhin po natin yung ating nakasanayan. Dahil meron ako nakausap, Brother Cyrus, Brother Jess. Sabi niya, dito na ako ipinanganak. Dito na rin ako mamatay. Tama. Nadaanan nyo yun, mga kapatid, nadaanan din namin yan, Bad. Oo. Sige, ibalik ko po ang panahon sa inyo. Ayan, so thank you, Brother Paul, sa isa pong napakalinaw. Ang isang kasagutan na ang kaluluwa ba ay hindi namamatay? So sagot po ni Brother Paul kanina ay namamatay sapagkat yung kaluluwa po, mga minamahal ko pong mga kaibigan, mga kapatid, ay tayo po mismo, according po sa binasa po kanina ni Brother Paul, hindi po yung nakikita natin na kapag tayo po namatay ay meron daw pong lalabas na usok. So mga kapatid, mga kaibigan, wala pong tinuturo ang banal na Biblia patungkol po sa ganon. Ito po ay influence lamang ng mga naririnig natin at napapanood natin sa atin pong mga television. Diba, Brother Paul, Brother Jess, ito ay influence lamang ng mga nakikita, napapanood po natin na kapag ang tao namatay ay meron daw lalabas na ito tinatawag nilang kaluluwa. Pero malinaw po sa sagot ni Brother Paul kanina na ang tinutukoy na kaluluwa ng Biblia walang iba kundi tayo na mga tao, mga minamahal ko pong mga kaibigan at mga kapatid. At higit pa sa lahat, Brother Paul, kapag daw namatay tayo, may lalabas, pag-alagala, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ako papayag ng aking pong mahal sa buhay pag-alagala na walang tirahan. Tama, Brother Paul? Kaya malinaw po kung ano po yung tinuturo ng Biblia, mga minamahal po naming mga kaibigan, mga kapatid. Nawa, tayo po ay maliwanagan patungkol po sa katotohanan. At sinabi kanina ni Brother Paul na yung katuruan na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Ito po ay katuruan ni Satanas, hindi po katuruan ng atin pong Panginoon Diyos. May nice kang dagdag. Sige. Opo, gusto ko pong idagdag, mga kapatid, Brother Cyrus. Dahil doon po sa tanong kanina na yung kalagayan ng patay. Alam niyo po, mga kapatid, isa pong katuruan din na yaon daw yung patay, pinananalanginan nila para mapatawad yung kasalanan. Tama. Pero alam niyo po, ang kalagayan ng patay ay, ang sabi ng Biblia, hindi na sila makapagpupuri. Wala na silang magagawa. Ang sabi pa ng Biblia, mismo ang kanilang alaala ay makakalimutan. Basahin po natin ang Biblia, mga kapatid, dito sa chapter 9, mga kapatid. Pasensyahan niyo po. Ecclesiastes chapter 9. Sabi dito, mga kapatid, sapagkat nalalaman ng mga buhay
na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Sa verse 6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pagnanagpili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa man, nagpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng isang araw. So yun po ang kalagayan ng patay, mga kapatid at mga kaibigan, na wala na silang alam. Ang sabi pa ng Biblia, na Psalm 115 verse 17, hindi na sila makapagpupuri. Kahit po natin mga kapatid. Sa Psalms 115 verse 17, nasabi ko, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sinumang nabababa sa kapahilitan. Kaya ito pong kalagayan ng patay, mga kapatid. Talagang natutulog. Alam nyo, kung tayo ay madalas na matulog, lagi tayo natutulog, pinapractice natin kung paano mamatay. Kasi ganun po ang kalagayan ng patay. Yung po silang natutulog, wala po silang pakiramdam, wala silang kahit anong naiisip, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, ito ang pinakamaganda mga brother Cyrus. Sabi niya sa verse 10, Ecclesiastes chapter 9 verse 10, balikan po natin. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Ito ang pinakamagandang paalaala sa atin. Yaong tayong mga malakas mga kaya pang maglingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, gawin natin lahat ng masumpungan na gawain ng ating kamay. Para hindi tayo magkaroon ng yun po, mga kapatid. Kaya, Brother Cyrus, So, thank you, Brother Paul, sa isa pong napakalinaw na kasagutan muli patungkol po sa katanungan natin. So, malinaw, mga minamahal po nating mga kapatid, na taliwas po sa turo ng Biblia yung mga nakasanayan po natin dati. Diba, Brother Paul? Alam niyo po, mga minamahal po naming mga kaibigan, kami po ay ni Brother Paul ay baguhan pa lamang din. At kami ay naliwanagan din. Kasi praise God sapagkat tayo po ay tinulungan ng Panginoon para maliwanagan sa mga tunay na aral talaga patungkol po sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. So mga minamahal po mga kapatid, tayo po ay dadako po sa isang katanungan muli. So isang katanungan, Brother Paul, ano ang mangyayari kapag namatay po tayo? Yan. So isa pong tanong, ano kaya yung mangyayari kapag namatay po tayo? Tayo ba ay hanggang sa patay na lamang? Hanggang nakahiga na labang tayo? Brother Paul, ano pa ba yung mga ibang kadahilanan or mga dahilan na mangyayari kapag tayo po ay namatay? Alam nyo mga kapatid, ang Biblia ay nagsasabi na yaong mga namatay kay Kristo, sila daw ay bubuhayin muli ng Panginoon. So hindi lang po mananatili tayong katawan, yung katawan natin, hindi lang po mananatili doon sa kamatayan. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamagandang pangako, ang sabasahin po natin. Ang Roma, binanggit ko po ito kanina eh. Yes. Chapter 3 chapter 6 verse 23, ang sabi dito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito yung pinakamasarap na pangako ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, yung mga nanonood, maintindihan po natin na yaong mga patay na kay Kristo, sila po ay bubuhayin ng Panginoon at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Pero ang Biblia, nagsasabi rin, na yung mga tao daw na hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi rin nililigtas ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, habang tayo'y nasa kalagayan pa tayo na kaya pa natin makapaglakad, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon, kanyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, yaong mga mamatay. Pero alam niyo mga Brother Cyrus, ang kalagayan po ng patay din, no? Pagdating ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, dito po sa Thessalonica chapter 4,
verse 15 to 16. Ito ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niyo, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na walang mga bubuhay ng mga titira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo manguuna sa anumang paraan sa anumang tutulog. Sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga matay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Amen. So yun po yung hindi po tayo mananatili doon sa kamatayan na ating katawan, kundi ang pangako ng Panginoon, sabi niya, yaong nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, ibig sabihin, mga kapatid, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin sila, mauuna, yung mga taong naabutan ng Panginoon na buhay pa, ay sabay-sabay silang sasalubong sa ating Panginoon. Amen. Yun ang pinakamagandang pangako ng Panginoon. So, ang sabi pa ng Revelation, mga kapatid, dito po sa Revelation chapter 20, verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So dito may binabanggit, itong binanggit ko kanina, na mayroong mga mabubuhay at mayroong mga hindi mabubuhay. Yaong mga hindi mabubuhay, ito po mga kapatid, yung mga nakatanggap ng hatol sa Panginoon, yung mga hindi maliligtas. Pero ang sabi ng Biblia, yaong daw na kay Kristo, sila ay unang mabubuhay. Mayroon palang unang pagkabuhay at ikalawang pagkabuhay. So ibig sabihin mga kapatid, mapalad yaong mga tao na masama doon sa unang pagkabuhay. Brother Zairos, tama po, no? Dahil sa ikalawang pagkabuhay ay hatol po yun, mga kapatid. Yung unang pagkabuhay, yun po yung binabanggit ng Biblia na sila ay ililigtas ng Panginoon pagdating ng panahon. So hindi po mananatili tayo doon sa kamatayan, kundi ang pangako ng ating Panginoon, tayo po ay mabubuhay. Basahin po natin ang Job. Ito po yung tanong, mga Brother Cyrus. Ito po yung tanong kanina. Sabi ng Job. Job chapter 14. Ito yung tanong kanina, mga kapatid. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo. Ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya. Sa verse 14. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yun ang tanong. Wow. Kapatid, yun po yung tanong ng Biblia. Pero ang binasa natin kanina, mga kapatid, kalinaw, na sila ay mabubuhay, sabi ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi pa ng Biblia, sa John chapter, mga kapatid, chapter 5, verse 28. Mga tagapakinig, sabi dito, John chapter 5, verse 28, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasan libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito yung binanggit ko kanina, Brother Cyrus, ano? Ganda. Yaong daw, nasabi ko, yung magsilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli. Yaong mga namatay kay Kristo na gumawa ng mabuti, sila ay unang mabubuhay dadalhin sa langit. Sabi ng Biblia, huwag natin ito ipanggilalas sapagkat sa huling kapanahonan, talagang ang mga patay ay makakarinig ng tinig ng Diyos at sila ay mabubuhay. Yun po, Brother Cyrus, yung ating pong kasagutan. Yan, so, thank you, Brother Paul, sa isang malinaw na naman. So, nabanggit po kanina ni Brother Paul na ang kapag tao ay namatay ay hindi lamang daw siya basta-basta mamamatay, mga kapatid, mga kaibigan, kundi meron pong kabuhayan. So yung mga minamahal po namin mga kapatid, yung atin pong mga minamahal na mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na namayapa na sila po'y namatay na. So wag po kayong mag-alala sapagkat nabanggit po kanina ni Brother Paul na ibahagi niya sa atin na hindi pang habang buhay sila ay nandoon, nananatili doon po sa sementeryo or sa libingan, kundi bagkos
meron pong magandang pag-asa na naghihintay sa bawat isa po sa atin. Hindi lamang po sa mga patay, kundi pati na rin po sa ating nabubuhay pa. Sa bawat isa po sa atin ay naghihintay po yung pag-asa na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. So ano po yung pag-asa na yun, mga minamahal kong kapatid? Kagaya ng sinabi kanina ni Brother Jess, hindi habang buhay tayo ay mamamatay, kundi bagkus darating ang panahon, darating ang isang oras na ang lahat ng mga namatay ay mabubuhay na maguli. Ano po yung maguli, mga minamahal ko pong mga kaibigan? Ito po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ba, Brother Paul? Na tayo po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailan po ito mangyayari, mga minamahal ko pong mga kapatid, na tayo po ay mabubuhay ang mga patay? Kagaya ng sinabi po ni Brother Paul kanina, kapag darating na ang atin pong Panginoong Hesus, tsaka po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po sa turo po ng Biblia na ang mga patay ay hindi lamang basta panghabang buhay. Kasi Brother Paul, dati isa rin ako sa napapatanong niyan kasi sabi ko, kung mamamatay ako habang buhay na akong patay, ano nang pakiramdam, ano nang lasa ng masasarap na pagkain, ano nang hindi ko na mararanasan yung mga gumagalagala. So yun yung mga katanungan ko dati, Brother Paul. Pero simula nung nag-aral ako ng salita ng ating pong Panginoon, doon ko na naliwanagan ang aking kaisipan na bagaman tayo po'y mamamatay, ngunit mabubuhay naman tayo balang araw. Ayun po sa sinabi po kanina ni Brother Paul. So mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sapagkat kayo po'y naging kabahagi po namin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ito po'y patungkol po sa kalagayan ng mga patay. Nawa po yung atin pong mga narinig, nalaman sa oras po na ito. Ito po'y i-apply po natin sa atin pong buhay at sana naliwanagan yung atin pong kaisipan patungkol po sa turo ng atin pong mahal na atin pong Panginoong Diyos. So bago po tayo magtapos, mga kapatid, bago po tayo magtapos, baka mayroon pong nais na idagdag, conclusion, ang atin pong kasama si Brother Paul. So Brother Paul, ikaw ay binibigyan ko po ng panahon para po ibahagi pa yung conclusion, kung ano pa yung nais nating ibahagi sa atin pong mga kapwa. Opo. Tandaan po natin, mga tagapakinig at mga tagapanood, na tayo po ay nagkaroon ng kamatayan dahil po sa kasalanan nating nagawa. Pero alam mo Brother Cyrus, ang pangako ng ating Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54, yaong daw na mamaabutan ng kamatayan, yung yaong mga taong mayroong sakit, yaong mga taong nakaranas ng anumang sakit sa kanilang pisikal na pangangatawan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, datapot pagka itong may kasiraan ay mabibihisan ng walang kasiraan. Pagdating ng panahon na yaong katawan natin, na tayo'y bulag, tayo'y pipi, tayo'y hindi makarinig, ang sabi ng Biblia, yan po ay pag naabutan man tayo ng kamatayan, yung mga yaong may kasiraan ay babaguhin ng Panginoon na walang kasiraan. Ang sabi pa, at itong may kamatayan ay mabibihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So sa huling kapanahonan, mga kapatid, yaong mga mayroong nakaranas ng sakit at namatay, sila'y bibihisan ng walang kasiraan. Yan, babaguhin tayo ng Panginoon, yung ating pisikal na pangangatawan na walang kasiraan, mga kapatid. At ang sabi pa ng Biblia, sa 1 John chapter 3. Sa verse 2, mga minamahal ngayon nga ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakakayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanilang sarili. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Magiging katulad tayo niya. Pag tayo ay nakaranas ng kaligtasan, nakaranas man tayo ng kamatayan, babaguhin ang ating pisikal na pangangatawan, at magiging katulad tayo niya. Yan ang sabi ng Biblia, virus. At napakasarap na pangako na panghawakan. Ang sabi pa ng Biblia, tayong mga tao, sa kabila ng pagkakahiwalay natin sa kasalanan, ang sabi ng Isaiah chapter 15 verse 2, nahiwalay tayo dahil sa ating kasalanan.
Pero ang sabi ng Roma, chapter 3, verse 10, mga kapatid, verse 11, ay doon sa Luke pala, mga kapatid, ay hinanap tayo ni Jesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hinanap tayo ng ating Panginoon. So yun po ang aking maidadagdag at conclusion, Brother Cyrus. Tandaan po natin mga tagapakinig, tagapanood, kung babalikan po natin, tayo po ay walang immortality yung ating katawan. Hindi tayo po ay mamatay. Hindi po immortal mga kapatid. Amen. So maraming salamat. Purihin ang ating pong Panginoong Diyos sa gabi pong ito, Brother Paul, sapagkat tayo po ay nakapagbahagi sa atin pong mga kaibigan, mga kapatid, patungkol po sa tinuturo ng ating pong Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa atin at nais din natin ipagkaloob sa atin pong mga kaibigan. So mga kapatid, mga kaibigan po namin, ang atin pong pinag-aralan sa gabi pong ito ay hindi po namin nais na saktan. Kung may mga saktan man or hindi po namin nais na patamaan. At higit sa lahat ay hindi po namin sariling turo yung atin pong amin pong pinag-aralan sa gabi pong ito, sapagkat ito po ay turo ng atin pong Panginoong Diyos. Amin lang din pong ibinabahagi sa inyo upang sa ganun inyo rin pong malaman kung ano po yung tunay na tinuturo ng atin pong Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. So maraming salamat mga minamahal ko pong mga kaibigan, lalong higit kay Brother Paul. So maraming salamat po sa mga kasagutan patungkol po sa mga tanong, Brother Paul. Amen. Ayan, so before po tayo mag-end, ay may mga comment po dito. Basahin po natin si si Kuya Brian Uswayan, sabi niya, purgatorio. Yan, sabi niya po kanina doon sa isang tanong po natin. So si Brother Samuel, yan si Brother Samuel Muega, sabi po niyan, God bless mga bro. Then God bless din sa inyo. Praying po sa inyo dyan po sa mga naiwan. At higit sa lahat, si Brother Elijah Ripones. Alam mo, Brother Paul, si Brother Elijah ay isang napakasipag na manood sa mga live streaming na kagaya nito. Ayan, siya po ay from Makati, sabi po niya dito. Good evening po, watching from Makati City, Metro Manila. Ayan, si Brother Elijah, ayan, so siya po ay talagang masipag, Brother Paul, na mga nanonood, sumusuport sa mga ganitong gawain. Sa nawa ay patuloy kayong pagpalain ng atin pong Panginoong Diyos sa gabi pong ito. So muli, mga minamahal po namin mga kaibigan, mga kapatid, ang amin pong ibinahagi sa gabi pong ito ay hindi po namin sariling turo, kundi ito po ay turo ng Panginoon na nais po namin i-share sa bawat isa po sa inyo. At meron pong pahabol si Ma'am Judith Mirano, ayan, from Agoo, La Union. Sabi ba niya, Amen, at purihin ang atin pong Panginoong Diyos. Brother Paul, meron kang nais na batiin sa gabi pong ito, pwede niyo pong batiin. Po, binabati ko yung mga taga-Agoo Church. Ayan, so taga-Agoo, sa purihin ang atin pong Panginoon. Nanonood dito si Ma'am Judith, ayan. So good evening po dyan po sa Agoo Church. Binabati ko rin yung aking mga kasama dito talaga. Dito po sa Nueva Ecija ako. So malapit lang tayo, nandito rin ako sa Kuya po Nueva Ecija. So magkalapit tayo, Brother Paul. Magkalapit lang pero magkaibang bayan. So purihin po ang atin pong Panginoon sa gabi pong ito. Si Brother Paul at ako po ay nagpapasalamat po sapagkat tayo po ay nakapag-aral ng salita ng atin pong Panginoong Diyos sa gabi pong ito. So before po kami magtapos, mga minamahal ko pong mga kapatid, pwede po ba nating hilingin si Brother Paul para po ipag-pray po ang bawat isa po sa atin at higit sa lahat ang atin pong mga pangunawa patungkol po sa turo ng atin pong Panginoon. Brother Paul, can you pray for us? Opo, manalangin po tayo. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan na aming narinig. Panginoon, itatak niyo po ito sa aming isipan na maging gabay namin na kami ay lalago bilang Kristiyano at makilala namin sa Jesus na nagligtas namin mula sa kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, na makabangon sa lahat po ng aming buhay na kami ay nalugmok minsanan sa aming kasalanan na nagawa. Panginoon, patawarin niyo po kami. At pagkalooban din po ng pag-iingat ang aking pong kasama si Brother Cyrus, kasama ng kanyang pamilya, kaibigan. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood, Panginoon.
Laman po nila ang katotohanan, Ama. Ito'y magpapalaya sa amin, magpapalaya sa malalim na turuan, at malaman namin ang katotohanan malalim nang kami ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, thank you, Brother Paul. At higit sa lahat, kay Brother Jess Lejano. Siya po ay mahina po yung net niya kanina. So, pasensya na po. Pero, pinabati din si Brother Jess. Kaya, mahina po kasi yung net ni Brother Jess. Pero purihin ang ating pong Panginoon sapagkat natapos po natin yung pag-aaral po natin sa gabi pong ito. So, Brother Paul, maraming salamat muli at see you ulit next week. So, maraming salamat. Pero bago po kami magtapos, meron pong isang awitin na ipagkakaloob ang atin pong kaibigan. Ayan. So, pakinggan po natin before po tayo magtapos. Ang awit na ito, sana ay pakinggan mo. Kahit man tayo ay magkalayo, at buksan ang puso mo, tanggapin si Jesus. Kay siya lang, Panginoon ng kaligtasan. Puso ay buksan mo, pakinggan ang awit ko. Si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Papasok sa puso mo kung ika'y magbabago. Sa ngayon, puso ay buksan mo. Ngayon nga'y tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Sa Kanya, ikaw ay sumunod. Ang tahanan sa langit sa iyo'y inilaan, kasama ng Diyos mananahan. Puso ay buksan mo, pakinggan ang awit ko. Si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Papasok sa puso mo kung ika'y magbabago. Sa ngayon, puso ay buksan mo. Puso ay buksan mo, pakinggan ang awit ko. Si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Papasok sa puso mo kung ika'y magbabago. Sa ngayon, puso ay buksan mo. Sa ngayon, puso ay buksan mo.